Hello everyone, welcome back. Salamat sa pagsama sa ating devotion and heart-to-heart conversation. Kung pakiramdam mo magulo ang buhay mo ngayon, parang hindi mo alam kung saan ka dapat pumunta o ano ang susunod na hakbang, this message is for you. Today, we're reflecting on Numbers chapter 2. Sa unang tingin parang listahan lang ito ng pagkakaayos ng kampo ng Israel. Pero kapag tiningnan natin ng mas malalim, makikita natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at ang kanyang presensya ang dapat maging sentro ng ating buhay. Sa Numbers chapter 2, inutusan ng Diyos ang bawat tribo kung saan sila magtatayo ng kanilang kampo. Walang tribong basta pipili ng gusto nilang pwesto. Lahat ay may lugar, may layunin, at may kaayusan. Ang pinakamahalagang detalye, ang tabernakulo. Ang simbolo ng presensya ng Diyos ay nasa gitna ng kampo. Hindi ang pinakamakapangyarihang tribo ang nasa gitna. Hindi ang pinakamarami. Hindi ang pinakasikat. Ang Diyos ang nasa gitna. At iyon din ang disenyo niya para sa ating buhay. Minsan gusto nating tayo ang magplano ng lahat. Gusto nating tayo ang masunod. Kapag hindi nangyari ang gusto natin, naiinis tayo o nagtatanong tayo kay Lord. Pero Numbers chapter 2 reminds us that peace comes when we accept God's order. May mga pagkakataon na inilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyong hindi natin pinili. May season ng paghihintay, paglilingkod, o pagiging tahimik. Pero hindi ibig sabihin nun na nakalimutan ka niya. Kapag siyang naglagay sa iyo roon, may layunin iyon. Magtiwala na ang Diyos ay hindi nalilito sa direksyon ng buhay mo. Kahit pakiramdam mo delayed ka, kahit parang naiwan ka, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Alam ng Diyos kung saan Kanya inilagay at kung bakit. Ang trabaho natin ay hindi kontrolin ang lahat. Ang trabaho natin ay manatiling malapit sa Kanya. Napansin ko na kapag magulo ang puso ko, madalas may isang bagay na pumalit sa sentro ng buhay ko. Minsan opinyon ng tao, minsan takot, minsan pangarap, minsan ministry, minsan maging ang sariling plano. Pero kapag si Jesus ang nasa gitna, unti-unting naayos ang pananaw ko. Hindi ibig sabihin nawawala agad ang problema, pero nagkakaroon ng kapayapaan dahil alam kong hindi ako nawawala sa kanyang plano. Hindi tayo tinawag para ilagay ang Diyos sa gilid ng buhay natin. Tinawag tayo para umikot ang buong buhay natin sa Kanya. Ang kaayusan ng Diyos ay hindi para limitahan ang kalayaan natin. Ito ay para protektahan tayo. Kapag ang Diyos ang nasa gitna, ang mga priorities natin ay naaayos. Ang mga relasyon ay nagiging mas maayos. Ang mga desisyon ay nagiging mas malinaw. Hindi dahil perpekto na tayo, kundi dahil tama na ang sentro ng ating buhay. May gusto akong itanong sa iyo. Ano ang nasa gitna ng buhay mo ngayon? Ano ang unang pumapasok sa isip mo pagkagising? Ano ang pinakamalaki mong pinoproblema? Ano ang kinakapitan mo? Kung hindi na si Jesus ang nasa sentro, lumapit ka ulit sa Kanya. Hindi Kanya itataboy. Inaanyayahan Kanyang bumalik at ipagkatiwala muli ang buong buhay mo sa Kanya.
Kapag ang Diyos ang nasa gitna ng iyong buhay, hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Pero nangangahulugan itong hindi ka mawawala sa tamang direksyon. Hindi lahat ng bagay sa paligid mo ang makokontrol mo. Pero maaari mong piliing ilagay si Kristo sa sentro ng bawat araw. At iyon ang simula ng tunay na kaayusan. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil Ikaw ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Patawarin mo ako sa mga panahong inilagay ko ang ibang bagay sa sentro ng aking buhay kaysa sa iyo. Turuan mo akong unahin ka sa bawat desisyon, pangarap, relasyon, at paglilingkod. Kapag magulo ang isip at puso ko, ipaalala mong sapat ang iyong presensya upang gabayan ako. Nawa ang buhay ko ay umikot hindi sa aking kagustuhan, kundi sa iyong kalooban. Ikaw ang maging sentro ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion today. Kung may isang bagay kang iuuwi mula sa Numbers chapter 2, sana ito yon. Hindi nagsisimula ang tunay na kaayusan sa pagbabago ng ating sitwasyon. Nagsisimula ito kapag ibinalik natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Hanggang sa susunod nating pagninilay, patuloy nating kilalanin ang Diyos, tanggapin ang Kanyang kalooban, at magtiwala sa Kanyang plano. God bless you, and always remember, kapag si Jesus ang sentro, ang bawat akbang ay may direksyon at ang bawat panahon ay may layunin. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.